para talaga siyang puno. Naging bonsai. Hello mga kahalaman, yung aking isi-share sa inyo, yung ating nakahang. Tignan po ninyo naman, napakaluma na, tapos kinakalawang na yung alambre sa Rain and Shine. So ito po ay ilang taon na po ito sa akin. Marami na po siyang mga pops. So nung itinanim ko po siya is ito lang. Tapos ayan na yung mga naging pops niya sa gilid, marami na. Ayan, tumanda na po siya dito. Hindi lang siya sobrang lumalaki kasi dito lang siya nakatanim. Pero ililipat ko din po ito sa mismong hanging pots din. Ayan, marami nang natutuyo. Ito talaga, tumagal din po ito sa Rain and Shine kahit po talaga bugbog sila sa bagyo o sa ulan ng tuloy-tuloy. Ang dami pa rin po mga babies. Tingnan po ninyo yung mga pups niya. Ang dami sa loob. Oh. Natatakpan lang po nitong mga tuyong dahon. Itong nasa labas, yan po yung mga nauna niyang pups. Mas marami pa rin po ito naging pups noon. Hinahayaan ko lang siya dito mga kahalaman. Tapos ito, may mga pups din po yan na matay lang ito. Kasi sobrang init. Yan ganyan. Tingnan po ninyo yung kulay niya. Oh. Ayan oh, nagdidilaw na. Pero buhay pa rin. Pero yung mga nagiging pups po niya, hindi natutuloy. Hindi nakakayanan yung sobrang init. Pero tad-tad po siya ng mga pups, mga kahalaman. O tingnan po ninyo. Ang dami niyang pups. Yung paglilipatan ko po nito, ay ordinary soil din lang po. At saka ang gagamitin ko po ay yung soil na galing po sa Benguet. Yan, mga pinag-alisan ko po ng mga succulent or cactus, yun na po yung aking gagamitin dito. Ilang taon na rin po siyang nabubuhay dito. Mapapansin po ninyo mamaya, mataba po yung kanyang puno, pero bansot lang siya. Parang naging bonsai na siya. Kasi ang laki na po ng puno niya dahil sa ang tagal na po niya dito sa akin, ilang taon na rin po. Pinidiligan ko po ito kapag dry na yung soil niya, tapos rain and shine naman po siya. Tumatagal po siya sa ulan po o tsaka sa bagyo. Ilang taon na po siya, di ilang taon na rin pong nararanasan ito ang bagyo at tsaka ang matagal na ulan o matinding ulan na dadanas po nito ating succulent na ito. Pero ito pa rin po siya. So tatanggalin ko po ito mga kahalaman at ililipat natin sa bago niyang magiging pot. Marami pa po akong ibang ililipat kasi parang katulad na rin po nito. O yan yung nangangalawang na yung alambre, tapos luman-luma na po yung kanyang pinagtataniman. Pero pwede ko pa rin gamitin ito. Papalitan ko lang siguro to ng alambre kasi matibay pa naman po yung kanyang pot. O huhukayin na lang natin. Tapos ayan. Ang dami niyang pops. Ay, wala siyang ugat. Kasi rain and shine sila. Hindi na tumatagal yung ugat niya. Tingnan po ninyo mga kahalaman, ang taba na nung kanyang katawan dahil matanda na po siya. Dami niya ng dahon na natuyo. Tatanggalin ko na itong mga natuyong dahon para lumaki naman po ito. Tatanim ko po ito ng ganitong buo rin kasi itong mga ito is pops niya nung mga nakaraan pa. Para talaga siyang puno na nagkaroon ng maraming sanga mga kahalaman. Ganda. Ang laki na niya, taba. Napakarami pong dahon. Pero ito ay ilalagay ko muna dito sa may shaded area para hindi po mamatay yung mga pops niya kasi tatanggalan ko po ng protection o yung mga natutuyong dahon para po mas lumaki pa sila mga kahalaman. Lumalabas na po mga kahalaman yung mga pops niya. Ganda tingnan, punong-puno. Ganda na ni Topsy-Turvy pala pag tumatanda na po. Buti nga po ito mga kahalaman na buhay kahit po ilang taon na siya sa ulanan. Pag may bagyo tayo, tuloy-tuloy, araw-araw, halos linggo, dire-diretso o buwan. Meron tayong pagkakataon na gano'n na buwan na talaga yung dumadaan is tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Tingnan po ninyo yung puno. Makikita ninyo talaga matanda na itong puno na to. Soil po ito na galing sa Benguet mga kahalaman na. Lagay lang natin yan na ganyan. Nakakatuwa, meron na akong bonsai. Kita nyo, may topsy-turvy ako doon sa likod. Malaki siya pero wala siyang pops mga kahalaman. Kasi hindi pa siya inaabot ng taon. Ito, ilang taon na po ito sa akin kaya naging bonsai na siya. Punong-puno siya ng pops. Paikot! Mga kahalaman, paikot talaga as in. Kabilaan, tatawagin ko siyang Topsy-Turvy Bonsai. Yun na yung pangalan niya mga kahalaman. Kasi mukha talaga siyang bonsai. Lalagyan ko pala ng kunting bato para magmukhang bonsai talaga siya. Dito,
O, ganyan. So, yan po mga kahalaman ng ating share at maraming po salamat sa inyong panonood dito sa ating bonsai topsy-turvy. Thank you for watching. Bye-bye!